Mga absent nandito. Oh. The vote is sinking. Zoom naman. Ay. Yan, good morning po sa ating lahat. Ayan, mag-settle down na po tayo at tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday School. So I hope you're ready with your memory verses and short review po ng ating pinag-aralan last Sunday. Yes. Ah. Meron. Andyan po yung mga mic ninyo and whenever you want to recite po, ay you use the microphone. Sige po, before we begin, let us open in the word of prayer po muna. Let us pray. Ayulingin natin yung may hawak ng mic to lead us in prayer. Brother Harriet po. Let's pray. Everybody, everyone, let's bow our head and close our eyes. Ate Michelle, please. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful afternoon given us, O God. Thank you again for this privilege, Panginoon, na kami without any persecution, Panginoon, na kami makakapag-aral at piling ka, Panginoon, in the midst of us. Lord, pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, maging ang iyong tagapagturo, Panginoon, itago mo siya sa likod ng inyong krus, gamitin mo siya, bigyan mo siya ng karunungan, bigyan niyo kami ng undivided attention, Panginoon, sa aming pag-aaral for this afternoon. All this we pray, Jesus. In name, Amen. Amen. Memory verse. Luke 14:33. Stand up po. Memory verse, ha? So therefore, anyone of you who does not renounce all that he has cannot be my discipleship. Pwede po. Luke 9:23. Mike. Mag-mic po. Para naririnig tayo ng Luke online world. 9:23-24. Memory verse. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Amen. Memory verse po, Luke 9:23. 24 to follow. Luke 9:23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. 24. Wow. Whoever save his life will lose it, but whoever who loses life for my sake will save it. Amen. Meron pa po? I give mic kay Mami. John 15:20. Remember the word I say to you. A slave is not greater than his master. And if they persecuted you, they will persecute you. And if you keep the word, they will keep your word also. Amen. Luke 14:26. Daming memory verse to. If anyone does not hate his own father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Amen. John 8:31. Wow. Lumato, lesson 1, absente. If you abide in my words, you are truly my disciples. Amen. Wala na po. 1:1. Alright, so let us recall po yung ating previous topics on our lesson. We are still on lesson 1. Lesson 1, and we are studying or defining what a true disciple is. So pinag-aaralan natin yung tatlong, itong
three facts that we are considering in defining what a true disciple is. So first, we studied the characteristics of a true disciple. Ano-ano nga po ulit yung characteristics ng isang disciple? Okay, he lives a Christ-like life. Use the mic po. What are the Abides- characteristics of a true disciple? Abides in, amen. Abide saan? Abides in the word and follow faithfully. Amen. Ano A, pa? a disciple is one who loves others Okay, unconditionally. who loves others unconditionally. What else? A disciple lives a Christ-like life. Amen. A A Christ-like disciple life. is one who is productive in his Christian life. And Okay, a disciple is one who is productive in his Christian life and ministry. So, napag-aralan din natin yung the cost of a true disciple. Ano daw yung anong cost ng pagiging disciple of Jesus Christ? Si- Anong nire-require? To follow Jesus requires that we love Him above all. Okay, we love Him above Amen. all. To follow Jesus requires that we turn the ownership of everything we have at His disposal. Okay, we turn the ownership of everything, lahat ng meron tayo at His disposal. What else? In following Jesus, we can expect to experience different forms of adversities or difficulties. Okay, so in following Jesus Christ, no, hindi siya requirement but we can expect na makakaranas tayo ng iba't ibang klase ng adversities and difficulties. Last, meron pa isa. To follow Jesus requires denial of self-lordship, determination to follow Him, and in spite of difficulties, deliberate obedience to Him and decision to lose everything for Okay. Him. Denial of self-lordship, determination to follow, deliberate obedience, and decision to lose everything for Him. So, no, parang kung titignan, hirap naman maging disciple, no? Wow, hindi. Hindi daw. Yung iba, hindi. Sobra. Kaya? Yung iba. Kaya. Now, this morning po, titignan natin yung consequences of being a true disciple of Christ. So, kung gagamitin yung word na consequences, parang negative siya, no? Pero, ang titignan po natin dito is the benefit Mamay na mimik. of being a true disciple of Christ. Ano naman yung after or pwedeng maging result if you decide to be a follower or a disciple of Jesus Christ? So, magtitingnan po ulit tayo na 4 na verses in this lesson. So, in this lesson po, sasagutin natin yung tanong, yung general question na, what are the benefits of being a disciple of Christ? So, open niyo po yung Bibles niyo on these verses, John 13:17, John 15:10 to 11, John 12:26, and Mark 10:29 to 30. So, dito po muna tayo sa unang verse, John 13:17. John Open your Bibles. 13:17. If you Nauna. know these things, blessed are you if you do them. Praise God for the reading of His word. Amen. Can somebody explain ano yung ibig sabihin ng verse na yan? Ayan, may mag-explain. Yan. Asan yung mic nyo? Ayun, nasa bag ni Ate May. Wala, iuwi pa. Ayan. John 13:17, if you know these things, blessed are you if you do them. Meaning, if you do all the things that has commanded us, God will bless us. Okay, so if we do these things, ano ba yung things na tinutukoy dito? Yung? Commandments. Okay, mga commandments Commandments, ni Jesus Christ. No, ano ba nangyayari dito? No, naalala nyo yung context nito? Ha? Yes, Deacon. Washing the feet of the Okay, disciples. washing the feet ng disciples. So dito, no, pinapakita ni Jesus Christ na yung mga nagkiklaim na nagpa-follow sa Kanya must follow yung example niya.
Okay? So yung washing of feet ng mga disciples, it means humility and service for others. So if the Lord serves yung mga disciples, yung mga nagfa-follow sa Kanya should also serve others. So hindi, parang dito pinapakita ng Panginoon na no one is lesser than anyone. So we should serve each other. So yun po yung tinutukoy ni Jesus Christ dyan sa context ng John 13:17. At the end, sinabi niya, if you know these things, no, yung mga tinuro ni Jesus Christ dun sa beginning part ng verse, blessed are you if you do them. Now, what are the benefit? What is the benefit na makikita natin dito if we are or if we decide to become a disciple of Jesus Christ? Oh, let's fill in the blank. Oh, what is that? God and what to? May isang word yan naputol lang. An obedient disciple. Amen. So God blesses an obedient disciple. So tayong mga tao, no, we are held accountable sa mga ginagawa natin. So nature and human experience, no, yung it provide more than enough evidence for people na i-acknowledge yung basic existence of God. So those who sincerely seek after God ay ilolong na aralin yung salita ng Panginoon. So, if you follow yung commandments ng Panginoon, sabi niya dito, God blesses an obedient disciple. So, na-experience niyo na ba to sa buhay ninyo? When you obey the word of the Lord, you feel blessed. No? Can you share some life situations where you experience itong principle na ito na tinuturo sa atin ng verse? In being a disciple of Christ, no? Kayo ba ay disciple ni Jesus Christ? You believe? Amen. Oh, ang lakas. Oh, na-experience nyo na ba na ma-bless ng Panginoon dahil nag-obey kayo ng word? Sa papaanong paraan? Bigyan ng mic. First and foremost, in obeying God's command, He give me good health. Oh, amen, no? Yung in obeying God's command, no? Si Mami nakaka-experience siya until now ng good health. Oh, blessing yon from the Lord. Ano pa? Paano nyo na-experience ito? Amen. Amen. Kawawa naman. Okay, sa akin, testimony ko dyan is, kagaya ng istorya dyan, is Jesus Christ served his disciple by washing their feet. And my experience yan is last is yung time kay Ate Rose. Is the joy of eternal joy. Even though na alam ko masakit, mawala ng kapatiran. And doon mo makikita na serving the Lord is the joy na hindi mo makakamtan sa mundo to. Eternal joy. Kasi sabi ko nga to kay Ate Rose, ito na pa yung last kong service sa kanya. Kaya serving the Lord or being a disciple is serving other people din. Kaya ito yun yung pinaka... Opo ka na dito. Sa right side pa rin. Meron pa. Sa right side naman, kami pa rin to sa grupo pa rin namin to. Blesses an obedient disciple. Amen. Yung testimony ni Pastor, di ba? Sabi niya, sinusustain siya every day ng Panginoon. So if you are an obedient disciple, God will blesses you. God will sustain all your needs, especially kung ang ginagawa mo is His works, yung works of Christ dito sa lupang ibabaw. Hanggang sa lifelong journey mo. Amen. Amen. Can I have amen to that? Alright. So, ito pong verse na to, again, no, tinuturuan tayo dito na, dun sa example ni Jesus Christ na washing of feet, no, dinestroy niya any person na magkiklaim na he's too good to serve
others, no? And yung sa human nature kasi natin, 'di ba, parang meron tayong pride na yung lesser task para sa mga people, superior people, no? Lowly, yung mga lowly should serve yung mga superior people and so on. So by the example of humility and service ni Jesus Christ, no? It is our obligation to follow His example. And those who understand yung humility and service na in-example ni Jesus Christ will be blessed, as He stated in this verse. So if you desire to be a disciple of Jesus Christ, ito po ang benefit, unang benefit na makukuha natin. We will be blessed by God. Okay. Yeah, yung pag-upo ni Jesus Christ, no, pag abot niya ng paa, it implies humility, no? Kaya siya nasa baba siya, nakaupo yung mga disciples, nasa baba siya, naghuhugas ng paa. So yung washing noon, yun yung service na nandoon na nakikita natin. So kung naiintindihan natin yon and we obey that, no, we will be blessed by God. Naintindihan po? Amen. All right, let's look at the next verse. John 15:10 to 11. John 15:10 to 11. If you Tayo keep my eh. commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Amen. Verse 11. Ay, tama Jardine na. ako Basta tayo. pala. All right. So, paano nyo naman naiintindihan tong verse na to? Ano naman context nito? Tingnan nyo yung context para maintindihan natin saan natin kukunin yung lesson. Yes, si Mami. Hello. In this context, if we abide in the commandments of God and His law, every disciple, every followers of Jesus Christ will experience love and joy in His and His Okay. life. So, ang benefit na makukuha natin dito is, nasabi na ni Mami, nakinig kayo. Ano sabi niya? An obedient disciple experiences the love. Love and joy of God in His life. Okay, the love and joy of God in His life. So dito po, no, sa ministry ni Jesus Christ, no, dito sa verse na to, pinoint out ni Jesus Christ na yung purpose niya was not to restrict our lives, but to give us an abundant life, according to John 10:10. So, ginawa niya yun in part by giving us an example of what it means to follow Him. No, nandun sa verse 10. And then, ultimately, yung obedience to God, it does not only lead to glory for God, but it's also, no, ang result nun, we can experience the love and joy of God in this life. So dito po, no, nire-remind ni Jesus Christ na yung mga disciples, no, and yung believers today, no, yung obedience to His teaching may bring temporal. Kung last time na pag-aralan natin na we can expect to experience different forms of adversities and difficulties. So dito, tinuturo dito na we can experience temporary hatred. No, na-experience na ba 'yon na nag-share kayo ng gospel sa ibang tao tapos ano ka ba? Ba't mo ko sineshare niyan? Diyos ka ba? Mga gano'n, no? So we can experience temporary hatred. But no, si Jesus Christ din naman, naka-experience siya noon. And it's part of His plan for us to experience that. But part ng obedience na yon ay, sabi diyan, we can experience the love and joy of God in His life. No, yung love na na-experience natin sa earth, yung joy na na-experience natin sa earth, iba yon sa love na pinapa-experience sa atin ng Panginoon and sa joy na pinapa-experience natin sa atin ng Panginoon. No? Na-experience na ba yun na parang ang saya-saya nyo, hindi nyo maipaliwanag, naiiyak kayo sa saya. That's the kind of joy and love na tinutukoy dito. No?
And if we obey the commandment of the Lord Jesus Christ, yun yung result nun. Yun yung benefit na magigain natin doon. Kaya parang, di ba, minsan nakakapagod naman tong ginagawa natin sa church. Pero at the end of the day, no, bago ka matulog, you feel fulfilled and satisfied. Because you're doing it for the Lord. No, yun yung joy and love na sinasabi dito. Now, meron pa kayong mga experiences na naranasan nyo yung joy and love. No, paano na iparana sa inyo ng Panginoon yung joy and love in your life? Ayan, si Lorraine, may sagot. May ranking. Counted may po ba count. to as recitation? Yan. Ayan po, na-experience ko po yung joy. Yung joy na binigay po sa akin ni Lord, but through pagpapakita niya po sa akin kung ano po talaga yung mahalagang bagay and what I should prioritize sa buhay kong ito. Kasi dati po, ang center lang po talaga ng motivation ko is to gain maraming awards, yung maraming pagkilala, parang ganun. Recognition. Then, although marami po ako natanggap na mga ganun, I don't feel satisfied, I don't feel content, I don't feel truly happy kasi in the end, hindi po yun yung kailangan ng soul ko para maging full po siya, but the love and joy na binibigay po ni Christ through serving Him po. Amen. Oh. Ako din po. Meron din. Yes. Sa akin, yung pinaka-best experience ko is yung joy na binigay ng Panginoon dahil sa madaming taong nawala sa buhay ko. Pero yung joy na hindi mo siya naiyak. Hindi mo siya expect na parang na iiyak ka, pero hindi ka naiiyak kasi mas natutuwa ka na tinanggal sila ng Panginoon. Also, yung joy din na, kasi September na naman yan. Merry Christmas. Ito yung time na parang ang hirap ng September kasi ito yung month na nawala si Ocho. But at the same time, yung joy na hindi naman kami nahirapan mag-move forward kasi yung pagmamahal ng Panginoon pa din yung nararanasan namin. Alright. Amen. Oy, hindi mo nagsalita pero umiiyak. Meron pa dito. Ito, Mike. Mike. Hello. Hello. Hindi po. Hindi Nung ano rin yun is mayroon akong pinaka-remarkable na year. That was 2008. Na nandun ako sa kabigatan ng trials, backsliding pa, tapos inaano pa ako, binabato pa talaga ako ng mga kulto dahil nga is hindi talaga ako umaalis talaga sa pagiging faith. Ang tawag pagkakanda sa akin ng mga kamag-anak ko is matigas ang ulo dahil totoo naman yun. Hanggang ngayon matigas pa rin naman ang ulo ko. Pero yun bang, nung time na yun is, di ko rin maipaliwanag na maramdaman yung saya kahit na minsan magsabihin kong, bakit? Ako lang ba yun? Ako lang ba naka-experience ng mabibigat na trials? Yun naman mga ganun ang sinasabi ko. At kapag nagbabasa na lang ako, pagka nakikinig na lang ako ng mga kanta na lang, kahit sina Gary Valenciano na lang ang kumakanta, dahil nga is, wala talaga, dahil hindi ko rin talaga kaya na mag-compromise sa ibang religion talaga. Dahil nga isip ko, mananatili ako talaga dito kahit na anong mangyari. Stick on my faith ako. Pero feel ko rin ang love ng Panginoon sa kabila ng trials, sa kabila ng trauma. Dahil nga is, kung ano pa yun is, kung hindi pa talaga ako mahal ng Panginoon, malamang, wala na. Malamang, patay na siguro ako. Hindi na ako nakabalik dito. Yun ang naging experience ko. Amen. So, di ba? So, yan, naka-experience siya in times of difficulties in life, no? Nag-stand firm siya sa faith niya kay Jesus Christ. Meron pa po ba? Wala na? Meron pa. I felt this love and joy in God nung naandun kami sa competition. Nung kami sa competition ng asawa ko kasi we have a tournament in seniors sa Australia ng bowling. Wow. So Rich. I really enjoyed
God give me the enjoyment of the competition because I play it not a competitor, but just to enjoy the balls. Ganon. Nagagalak ang puso ko dahil ang sabi ko dun nga kay Pastor Don, sabi ko, hindi tayo lalaban dahil makikipag-compete tayo. Lalaban tayo dahil na-enjoy lang natin yung laro. So, yung mga ka-competition namin, talagang nag-i-strive sila na manalo. So, the joy of the Lord, nararanasan namin ni Pastor Don kasi we are not competing. And we experience the love dahil andun yung humility namin na pinakakita namin doon sa mga kasama namin na with love, the love of God. Kasi sinasabi namin na we will not be competing but we will just enjoy the game. Amen. Last na kami. Kami din. Ay, meron pa. Hindi pa. Kami Kami, din. kami muna kasi tapos na si Mami. O, kami naman, last na to. Ipakita mo kaya Pag sa in-explain ko pa to, hahaba to. Kaya, iiksiyan ko na lang, alam ko maintindihan nyo. If you are an obedient disciple, ako being an obedient disciple, kaya-kaya. Ang na-experience ko dyan, love like an ocean, enjoy like a fountain. Not only in my life, not only in my life, but also in my soul. Yung seryoso naman. Yung seryoso naman. Hallelujah, hallelujah. Meron pa? Wala na? Ay, kami pa. Mm. Kami, experience the love and the joy of God. Kasi sa Bidyoan yan, bidyoan. nangala. Camera. Hindi, siyempre Ipako yan. yung relationship na matagal, mahirap na eh. Para kasi ngayon, ang bilis-bilis magpalit ng mga tao dyan, di ba? Yung mga ganon, parang ang bilis silang magsawa sa sa relationship. Kumbaga, yung blessing ng Panginoon sa marriage na nagtatagal, talagang sobrang hirap. Yun. Talagang, yung blessing naman na matatanggap mo, kapalit ng mga pinagdaanan mong trials. No! Joy yan. Love and joy of God yan. Happy anniversary. Oh. Diba? Parang, yung joy na binigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo talaga siya makakalimutan. Amen. Woo! Jollibee! Happy anniversary! Ayan. So, yung yung experience talaga ng love and joy ng Panginoon, yung pinapa-experience na love and joy ng Panginoon, hindi talaga madaling ipaliwanag kasi parang Unexplainable. yun, unexplainable, indescribable talaga no? Kasi God yung nagpapa-experience sa'yo nun Pero kung tao-tao lang, no, madali lang sagutin yan Pero this is the love of God and this is the joy of God. Kaya, no, we cannot or it's hard for us to explain it through the words. Pero yun yung love na tinutukoy at joy na pinapa-experience sa atin ng Panginoon if we become an obedient disciple. So, next verse po. John John 12:26. 12:26, Chair, If nakatayo. anyone serves me, let him Chair, di follow me, nakatayo. and where I am, Charity nakatayo, also. madayo. If Ay, anyone children. serves me, he my Father will honor. All right. So, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. So, ano nangyayari dito? Si Jesus Christ is speaking in front of a group ng non-Jewish seekers na nagpunta sa Jerusalem para makita siya. So, yung main message na binibigay dito ni Jesus Christ is yung it deals with the need for a person to die to themselves in order to live in eternal life. So, ito po ay tinutukoy ni Jesus Christ dito na those who earnestly want to submit to God will put Him at the very top of His or her priorities. No, kaya sinabi dyan, if anyone serves me, he must. No? Parang yung must dyan, wala kang choice kundi sumunod. Must follow me, and where I am, there will my servant be also. So anong benefit natin dyan? Let's fill in the blank. What? God honors a serving disciple. Ayan, God honors a serving
disciple? Children, if you want to answer, raise your hands. Hi. God honors a serving disciple. Okay, so God honors a serving disciple. Okay? So, no, if you desire to to serve or to become a disciple of Jesus Christ, no, ang return sa iyo ng Panginoon dyan, i-honor ka niya. Dahil nag-work ka for His ministry and for His service, ang balik sa iyo niyan ay i-honor ka ng Panginoon. God will honor you if you are serving the Lord sacrificially and willingly. Okay, sacrificially. You cannot God will not honor you if you are just serving like that. Just yung potsi-potsi lang. But if you are giving your life sacrificially, God will really honor you. Alright. O, yung service kasi na tinutukoy dito, no, hindi lang basta-basta service. Tandaan nyo, meron tayong standard ng service. No? Anong standard natin ng service? Saan natin makikita yun sa Bible? Sabi nyo? Romans 12:1. Luke 9, That you offer yourselves As a living Sacrifice. living- Holy and acceptable. Okay. Living sacrifice. Yeah. No, ibig sabihin ng sacrifice. No, masakit na. Pero gagawin mo para sa Panginoon. mamatay. Oh. Okay. So, living sacrifice, no? Yun lang ang honorable and acceptable service sa Panginoon. Mako-consider mo ba na sacrifice yung dadating ka sa church ng eksakto, alas 9, magsisimula na yung service? It's a no-no. Mali. Yung mga late. Di ba? Di ba yung grupo nyo late? Pag sa office or sa school. Oh, ang bato-bato sa Iwas, langit. iwas. Yung classmate namin, nasasaktan. Oo. Classmate. Diba? Simple yung sacrifice. Diba? Yan, yung pagising ng maaga. Bakit nagiging sacrifice pa yan? first Sunday, dapat white pero magblablock ka. Hindi naman requirement yung white. Hindi naman requirement yung white. Parang naging ano lang natin. Tradition, no? So, yun yung service na tinutukoy dito. Hindi lang basta-basta service. Kasi pwedeng nag-abot ka ng offering mo. Meron tayong hindi naman merong mga Christian na nagtatrabaho ng Sunday. Pero nagtatides. Sacrifice na ba yon? No. Hindi pa. Sumusunod ka lang. Kasi Nagbabagyo. sabi ng Panginoon, bring all your tithe into the storehouse. Wala akong binabanggit, ha? So, yun po yung service na tinutukoy dito ng Panginoon. Dapat yung sacrificial na service. No, hindi lang basta-basta service. No, masabing nagwalis ka konti dito, itong part. Nag-serve na ako sa Panginoon. Bilang ng time. Okay? Tama. Sabi ni Ate Michelle, salita ng Panginoon yan. Ulit, binakabay. Tama lang yon kasi yan ang salita ng Panginoon. Dapat hindi ka masaktan. Ano yun eh? Parang rebuke yun sa'yo. Reminder para wala dapat masaktan. Kaya pag kung ano yung salita ng Panginoon, tatanggapin mo yon. Yan. Tama, wag ka masaktan, pero agahan mo na. Ino-honor ng Panginoon niya mga sacrifices na yan. Even yung, I remember, nung nag-start yung mission sa Kabuko, no? Merong mga days na ako personally, mas pinipili kong ang missions kesa sa school ko. Na parang, ano ba yun? May activity kami sa school, hindi ako pupunta kasi pupunta ako sa mission sa Kabuko. And the Lord ay binless naman niya yung pag-aaral ko. Nakatapos ako ng, alam niyo yun, yung parents ko hindi naman, alam niyo naman yung buhay namin, pamilya no? Pero nakatapos ako. During my study, nagsiserve ako sa church, sa Kabuko. At even nung nag-prepare ako to take the boards, hindi ako nag-review. No? Pero binless ako ng Panginoon. So, Amen. yun yung honors na tinutukoy dito, na if you serve sacrificially for the Lord will honor you. No? Ganon. Nagwo-work ng wonders yung
Panginoon sa buhay natin if we serve Him faithfully Hindi, and ano lang siya. sacrificially. Reminder lang din na yung feeling ng sacrificial, hindi lang yung konting nahirapan ka for yourself, sa sarili mo lang mahirap siya. Parang hindi dapat na ibibigay mo naman siya pero for you nagiging sacrifice kasi yung lordship or yung ownership kasi ay hindi mo binibigay kay God. Yan. So, i-acknowledge mo din na everything that you have is from the Lord and for the Lord. Yes. Additional lang po, yung sa akin po, yung God honors serving disciple, like yung during the time na nagmi-ministry kami sa Prayer Warrior. At alam naman yun ng mga ladies, yung mga pinagdaanan ko with my mom, yung gano'n sila kakontra. At si Jan, sa kontra sila sa pag-church, at saka yung sa mga activities. Pero yung sacrifice na magmi-ministry ka, pupunta ka doon, magpe-pray ka para sa mga kapatiran mo, is incomparable sa lahat ng nararamdaman mo na ito yung fulfillment, ito yung love and joy, yung pinaghalo na alam mo yung nararamdaman dahil you're serving the God instead of yung mga taong, yung malapit nga sila sa buhay mo kasi nanay mo, kasi siya yung kasama mo sa ano. Pero iba yung serving the Lord. Amen. Iba po yung sakripisyo nun. Meron pa? Meron ka pa? Hindi pa. Wala na. Ano? Mag ka. Yung sacrifice mo, yung tulad ng halimbawa, talagang para sa akin, masaya naman akong ginagawa ko dahil mahal ko yung Panginoon. Pero, yung tulad yan, pag Sunday, parang obligado ako talagang bumili ng bulaklak. Yung sacrifice ko yung time ko, nagluluto ako, sasalang ko sinain ko, bili ako bulaklak kasi. Tapos minsan wala ako pang abono. Parang, tapos, yung time mo talaga, ilaan mo kasi mahal mo yung Panginoon. Yan ang sakripisyo na hindi ko maano. Amen. Uli na to. Huli na. Ito, sa muna. God honors a serving disciple. Yun, nung ako, si Ira, si Donald, yun, yung ministry ng ng Prayer Warrior. So, lang kami, parang nag-abide lang kami. Sumunod lang kami sa ng Lord na there's power in prayer, so we started. Sabi naman, di ba? There are two or more that gathered in my name, I am in the midst of them. So, yun, without knowing na magpapatuloy grow yung Prayer Warrior, is sinimulan namin, we serve the Lord, and although, ayun nga, may mga yung Lord honors your service. Hindi na mawala yung ministry. Although nawala yung tao, bumalik naman. Amen. And then yun, yung backslide naman is blessing in disguise kasi kung nandito ako is nag-serve ako as parang starter ng Prayer Warrior ministry. Nag-a-abide naman ako sa yun nga, sa May calling. Commission. Sa Great May Commission calling. pa lang. Sa Great Commission, which is making disciples. So, ayun. Ayan, amen. Praise the Lord kasi I hope He honors my service to Him as magdala ng tupa papunta sa kanyang Amen. Alright. Meron pa ba?
Dito, ma'am. Dito, ma'am. Nung umpisahan nung 27, nung nag-open ng ministry doon, itong First Baptist Christian Fellowship of Dasma sa San Quintin, hindi namin, dahil nga is, syempre mag-host nga. Si tatay ko naman is, kahit na mainit, dahil nga sa, para lang makapagkuha ng panggatong para gagamitin sa pagluluto, talagang hindi talaga ni tatay inaano talaga, iniinda yung init. Sumasama, nakabuntot pa ang mga apo doon sa lugar na maraming ahas pa na pinupuntahan nila. Para lang yun talaga is, para bang, ano lang, little sacrifice na lang dahil nga is, wala nga kaming stove nung araw na yon. Kaya, siyempre patutuyin pa yung mga kahoy na gagamitin ni Michael nung nakasakasama sa ministry na yon. Kahit na, ano talaga, kahit anong init pa, hindi yun iniinda ni tatay dahil sabi niya na ito ay magagamit para sa Panginoon. At kapag may sulat na galing dito na sinabi na mag-open ang ministry, kahit na medyo pa maano yun, talagang sinisikap ni tatay na maano yung head teacher mapuntahan para lang maihatid yung sulat. Dahil gusto nga ni tatay yung ginagawa niya. At kahit pag-imbita pa ng, kahit na yung oras niya is, maano ba yun, maubos pa. Basta, para talaga sa mission na yun, talagang, hindi yun, wala yun, binabaliwala ni tatay as a reward, inano niya, lalo niya, yun bang, pinaano niya yung bahay namin, pinaganda niya, pinagawa ng bintana, dahil dati wala namang bintana, at nakilala pa siya ngayon nakilala pa siya ngayon, hindi naman, ayoko lang ipagmayabang, nakilala siya ngayon as, may pumupunta na mga evangelist sa amin, kaya, isa na rin yung, isa na rin yung, parang, reward, honor na rin yun mula sa Panginoon, dahil nakilala na ang apelido na dating, hindi naman talaga maganda ang reputation namin, na tinutuluyan na ng mga evangelist. Pero marami na rin tao na nagsabing, kailan pa ba yun ba sila babalik yung mga pumupunta dito? Yun ang isa na rin, kaya naging masaya na rin ang buong pamilya ko dahil lang doon. Minus 10. Ayan. Dahil nagkaroon ng ministry sa bahay nila, Ate Clegg, na-recognize na, ay, may Christian family pala dyan. So, yun yung honor na tinutukoy niya. So, there are many ways paano nagbabalik ng honor ang Panginoon sa'yo. Pero yan ang pwede mong i-expect if we decide to become a disciple of Jesus Christ. So, last verse. Mark 10:29 to 30. Okay na po. Dito na sa side na to. Mark 10:29 to 30. So Jesus answered and said, assuredly say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or hands for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold now in this time. Houses Nalobat. houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with Sorry. Ayan na. and in the age Hello. to come eternal life, but many who are first will be last. Ay, sorry. Hanggang 30 lang po. Amen. Explain the verse. Oh, nagbasa. Explain. Sabi, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not, receive 100-fold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and come eternal life. Now, according to this verse, na-establish dito ni Jesus Christ na yung followers niya, yung true family, nagko-consist ng hindi lang yung mga birth family mo, but even yung mga brothers and sisters in the church. So sabi niya dito, balik-balik po sa 20 na, sabi diyan, there is no one who has left house
or brothers, or sisters, or mothers, or father, or children, or lands, for my sake. Ano ini-imply niyan? Meron kang, Selfless. ha? Okay, meron kang Sacrificially. sacrifice. No? And even yung for my sake and for the gospel. No? Tinutukoy dito na God may call us to leave our earthly families for His work. Amen. No? Jesus also says na yung followers niya may find themselves at odds with their families. But tinuturo ng Bible sa Matthew 10:35 to 37 na we should love Him more than our family. Pero despite no, hindi yun ibig sabihin na wag mo silang mahalin. No? Ang ibig sabihin ng Panginoon, mahalin mo ko above them. Amen. Okay? And ano daw ang benefit na makukuha natin dito? Let's fill in the blank. Hello. Sure. God, ano to? Bless. God, rewards. Rewards. Okay, God rewards richly those who follow Him. Sacrificially and selflessly. Nauna na si Hey, sabi Ayan. nun. Sacrificially and selflessly. No? Kaya binabanggit dun sa verse na yung you left houses, brothers, Kakampi namin sisters, or mothers, or fathers, children, and land for my sake and for the gospel. Sabi niya, you will receive 100-fold. No? Kaya sinabi dito na God rewards richly those who follow Him sacrificially and selflessly. No? Kagaya na lang ng testimony kanina nga ni Pastor Milbray, no? Nakakalibot siya ng Luzon nang wala siyang ginagastos. Yun yung reward sa kanya ng Panginoon. Kaya parang minsan, no, nagtataka tayo, may pera pa pala ako. No, wala kami, isipin nyo, nung time na na-hospital yung papa ko, wala akong trabaho. Ang ate ko naman ay hindi naman, nag-aaral. Ate ko nag-aaral. Pero we are able to pay yung aming bill sa hospital na kung tutuusin, umabot siguro ng mga around 200 plus, including yung mga expenses namin sa, yung operational namin dun sa, nung nasa hospital kami. So, the Lord really rewards, no, yung mga faithfully na sumusunod sa Kanya, no, na faithfully na nag-o-obey sa Kanya. No? Pero minsan nagtataka ka, wala kang kulang yung budget mo. No? Biglang may dadating na kapatiran na may daladalang something para sa iyo. So mga simpleng ganung bagay, no? We can consider that as rewards from the Lord. Even yung mga ano pa mga rewards na, yan, yung pag-graduate mo ng may Latin honors, no? Dahil you faithfully serve the Lord, no? Ito ang reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. No? Promotion po. Promotion sa work. Promotion sa work. No, dahil you choose your service for the Lord over sa trabaho mo, no? Pinopromote ka na subukan niyo yung Panginoon kung hindi kayo sumubok. Tumesting ka. Tumesting ka kung hindi ibalik sa iyo yan ng Panginoon. No? Isa pa sa mga natutunan ko yan, yung tithing. No, very true talaga yan. Very true yan. Living testimony na kapag kinupit mo yung tithes mo, Yun. ay, Tumesting. dusa ka malala. Pero pag nagbalik ka ng tama sa Panginoon, magtataka ka na lang, bakit hindi nauubos? Amen. Mga ganun. Meron testimony si Mami. About tithing. Kasi nung sabay-sabay kasing nag-college at nag-high school yung mga anak ko. Dumating yung pera ng husband ko. Mag-exam si Pastor OG sa college. Nagpaalam naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hiramin ko muna yung tithes ko. Ayan. Sabi ko, lumuhod pa ako, nag-pray pa ako. Ginamit ko yung tithes, that is costing 5,000. Ginamit ko nga yung pera, yung pang tithes ko. So after a month, hindi ko alam bakit kapos-kapos ako. Nagkautang-utang pa ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito nangyari sa akin? Nagpaalam naman po ako. So I came to the Word of God, nagbasa ako. Sabi ko, Lord, I'm sorry kasi
ninakaw ko yung tithes mo, it is really a curse for me. Kaya binalik ko yon with 10% again. Ayan. And after that, God bless me. Amen. Kaya wag Pwede niyong nanakawin bumawi. yung tithes. Kahit utang, wag niyo utang Yes. yung tithes. Kahit utangin, wag. Tama, bawal hiramin. Kasi hindi nga sumagot ni. Sabi mo, Lord, pahiram. Hindi nga pinahiram sa'yo, kinuha mo. Amen. Amen. So, but yung rewards dito, hindi lang to, yung financial rewards, no? But there are different kinds of Abundant rewards, no? Yan yung nga, yung mga promotion, yung mga Latin honors, yung mga good health is a reward from the Lord. Wisdom Kapag and ikaw ay good knowledge. steward ng sarili mo, no? Expect na ire-reward ka ng Panginoon na good health. Yan, dati, nagmamotor lang magsimba, no? Pero dahil faithfully nagsaserve sa Panginoon, Nung nagkasasakyan kahit na, di na malayo, nagsimba. no? Ngayon, naka 4 wheels na. Dati, naglalakad lang magsimba. Ngayon, di na nagsisimba. Oh, yan. Online so, na yun lang. yung mga rewards na, yung rewards na pwede nating ma-expect from the Lord, no? And, no, yun nga yun. We can expect those benefits if we become a true disciple of Jesus Christ. Now, hindi lang basta-basta disciple, true disciple of Jesus Christ. Although there are things na nire-require ang Panginoon for us to be qualified as a disciple of Jesus Christ, no, meron naman siyang mga benefits na ibinibigay din. No? So that's the kind of God na meron tayo, na sinusundan natin, no, bilang kanyang mga disciples. So balikan natin yung 4 na consequences of being a true disciple of Christ. So una, God blesses an obedient disciple. So dito, maidagdag ko lang, no, hindi nire-require ng Panginoon na alam mong lahat. Alam mo lahat ng bagay sa Bible. But ang nire-require niya, yung alam mo, gawin mo. Amen. Okay? So, obedient disciple. An obedient disciple experiences the love and joy of God in his life. Ito yung unexplainable na love and joy na nararanasan natin in our Christian living. And God honors a serving disciple. So again, yung serving dyan, no, yung may sacrifice na service. Then God rewards richly those who follow Him sacrificially and selflessly. Now, let us answer the question. This is the last question that we are going to answer. No, malapit na. Meron lang 2 minutes. Na, after knowing the cost of discipleship, what does it tell us about that God na sinusundan natin? Oh, what does this imply about the God that we follow? Yes. Amen. Amen. Ayan. From all the verses, from all the lessons, pinapakita lang dito sa atin na kahit gaano man kalaki yung sacrifice na ibigay natin, mas malaki yung Panginoon na meron tayo that can provide 100-folds kung gaano man kalaki yan, kaya niya pang ibalik sa'yo ng mas malaki, hindi lang doble. Sabi nga 'di ba sa Bible na pag binuksan niya yung bintana ng langit, di mo na alam kung saan mo ilalagay. So, encouragement din siya sa atin na kung tayo patuloy na nagsasacrifice, nagsiserve, nagsumusunod, nagiging obedient, hindi naman yon isasawalang bahala ng Panginoon. Nakikita niya yon lahat. So, it is an encouragement for us to continue and patuloy tayo na mag-serve, mag-sacrifice for the work of the Lord. Yun lang po. Amen. Oh, meron pa? Sa amin din. Oh, meron Let's din. pray, let's pray. Makikita natin na yung pagiging disciple ng Panginoon ay hindi talaga siya madali. Pero pinapakita rin ng Panginoon na may pagdadaanan tayong trial, sacrifice. Pero makikita mo yung ano sa'yo ng Panginoon, paggabay. Tapos pinapakita niya rin na hindi lang puro hirap pag naging disciple ka ng Panginoon. Makikita mo kung paano din kumilos yung Panginoon. Pag kumikilos ka para sa Panginoon, makikita mo kung paano rin kumilos ang Panginoon sa'yo. Amen. Ano pa? Meron pa po?
This is the summary of the lesson. God shows us that He is the Almighty, powerful God, Amen. a supreme being, that He is in control, and He is a righteous God Amen. na susuklian ang lahat na sakripisyo natin if we are doing it wholeheartedly, willingly, without any retaliation in our heart. Amen. Without any retaliation. So, also this, ako personal naman na take ko dito sa lesson na pinag-aaralan natin, this gives me parang courage to, follow and obey God. Kasi parang in the recent years, di ba, dahil na-stuck tayo sa house, parang nawala yung yung tapang ko to share the word na baka hindi na nila ako pakinggan, baka mali, tama ba itong sasabihin ko? Na parang laging may ganun. Pero 'di ba, sabi nga ng pinag-aaralan natin, no, if you desire to be a disciple of Jesus Christ, no, magsa-sacrifice ka. So i-sacrifice mo yung oras mo, mag-aral ka. Kung hindi ka sure, di pag-aralan mo, no? So that maging confident ka to share the word of the Lord. And it's also a wake-up call para sa atin, no? Na lalo na we are starting again our missions month. No? And a disciple of Jesus Christ ay nag-create ng another disciple. Sabi nga ng verse natin, we make disciple. So, paano ka makakapag-disciple kung ikaw, in yourself, hindi ka pa pala disciple, hindi ka equipped na disciple. So, itong Sunday school natin, it's our preparation, no, to go out ulit and make disciples of Jesus Christ. So, dito po nagtatapos ang ating first lesson. And next Sunday po ay magpo-proceed tayo sa ating lesson 2. Lesson 1 pa lang po ito. So, thank you po and God bless us all. Tawagin ko po si Deacon. Okay po. We thank